Ano po ang pinagkaiba ng karera noon, noong 1989 nagsimula kayo sa Philippine Professional Cycling sa kayong karera ngayon? Given also nagmamanage ka ng isang cycling team, kung tawagan ay Batang Placido. Ano po ang lagay ng race nung araw, lalo yung kakalsadahan? Malaki ang pagkakaiba. Unang-una sa ginagamit namin bisikleta, 13 hanggang 11 kilos ang pinakamababang timbang. Tapos ang karsada nun talagang wasak-wasak, lalo yung papuntang Daet na yan dati. Sa may mga rough road kami dinadaanan dun sa may Patapat. Talagang isusumpa mong kung magtutur ka pa ba o ano, parang gano'n eh. Pero yung napakahirap. yung sa Patapat na yun, marami nag-give up dyan, ano? From from Aparip pa yun, going to La Union and then to Manila, tama ba ako? Marami back away dyan, ano? Ang mahirap kasi doon yung mga tulay nila noon, hindi pa develop na tulay na simento, kundi puno ng buko, mga bilog pa talaga. Hiniga lang doon sa ano para makatawi, maka ano sila ng mga ilang taon ganun. Tapos ang karsada niya, rough road, 80% ang rough road. Talagang napakahirap noon kaysa ngayon. Ngayon talagang kumbaga parang relax ka lang sa karsada, okay ka, hindi ka malayo ka sa mas safe ngayon. By the way, si Placido Valdez, isa sa pinaka magaling na siklista na pinanganak dito sa Pilipinas na nagkamit ng mga maraming feat, ano? Karamihan ay puro first runner-up. So, paano nangyari yun? 5 first runners up ang iyong tinapos pero hindi ka nagkampiyon, pero isa ka sa pinakamagaling na at talagang tinitingala dito sa Philippine Professional Cycling. Ano ba tong 5 na to? Puro ba ito about sa professional cycling o may halong amateur tong sinasabi mong 5 first runners up? Ano po professional po yun, yung Marlboro to, taon-taon po yun eh. Andun na po ako yung kaya ko nang mag-champion, pero ang may mga nangyari kasing incident na yellow jersey na ako, pero ang mga marshal doon, sila mismo yung nailigaw nila ako noon. Yellow jersey na ako noon, leading na ako, pero naligaw kami, kaya si Dulosa ang nakaagaw ng yellow jersey sa akin. Hindi ko na kasi masyado malaki yung naging pagitan. Tapos may mga taon din na andun na yung sa Baguio, yung nagja-judge kasi kung sino magja-champion nun. Yun, yung nag-breakaway ako, pero talagang parang kinapos ako ganun. Champion na ako sa daan, talagang Pero nung bandang huli sa may ospital, parang nagbago yung timplada ng katawan ko yun, na parang hindi ko talaga siguro kapalaran mag-champion, puro runner-up lang siguro talaga para sa akin. Pero naman, para sa akin, sa mga fans ko, mas champion daw ako kaya naman nila, dahil siyempre hanggang ngayon naman may Placido Valdez pa, yung namang ibang mga nag-champion, halos hindi na nila nababanggit, wala sila sa mga cycling ngayon. Pero ako dyan pa ako hanggang ngayon, saka may grupo akong inaalagaan, may grupo kami itinayo para makatulong sa mga bata. So it must be noted that yung 1994 Marlboro Tour, ito yung sinasabi ni Sir Placido na sa Baguio General Hospital to, penultimate stage to, no? Tama po ba? At nag-blow up siya at siya yung overall leader noon, at nung medyo nag-give up ka na, nag-blow ka something, na agaw na ni Carlo Gieb, tama ba? Tama po. Tutulungan ko sana siya talaga noon kasi kaibigan ko rin yan si Placido Lagi kong kasama sa breakaway noon Kaya lang nung pagtapat ko sa kanya, bumaba sa bike, nahiga. Kinakausap ko, wala na, hindi na ako makapagsalita Nahiga siya. Sa tingin niyo, sir, anong naka-apekto sa kanya dun sa paghiga niya na yun? Anong pinoblema niya? Ano ba to? Nagkaroon ng heartburn or ano po ba? Exhausted na yun. O nagutom. Pwedeng nagutom, ano? Nagutom. Lahat na yun. Gutom, pagod. Yun Okay. In between, ang alam ko, sumali ka sa mga Mount MTB races, ano? Nakatulong ba to sa pagiging road cyclist mo? Opo, kasi parang humaba yung terms yung lakas ng katawan ko, kasi
Naiba ang training ko nung 1995, nung nag-mountain bike ako. Bigla akong nakuha na sa national team. Tapos kami na yung unang sumabak sa Japan ng mountain bike. Na kami yung pinakabansa na parang kulelat sa pinakahuli sa mga ginagamit na bisikleta dahil may mga shocks na sila noon na ginagamit sa Japan. Pero kami, naka-hardtail pa, wala pang shock. Ang magiging shocks mo, yung kumbaga yung katawan mo talaga matigas. Kumbaga hindi namin kaya i-jump sa mga 3 feet gano'n. Medyo alanganin. Pero yung mga kalaban namin parang easy lang kasi maganda na yung mga bike nila. Pero yun ang kauna-unahang binuo yung Asian mountain bike kaya medyo nakasabay po tayo nun. Siguro, as far as the mountain bike is concerned, maraming nangyari sa iyo. Natanggalan ka daw ng gulong pero nag-champion ka ba? Tama ba yan? And at the same time, nung nag-road bike ka, ikaw yata yung kauna-unahang carbon fiber na. Opo, at hindi basta-basta po carbon fiber yun kasi gamit ni Greg Limon yun 1989. Kaya binili ng boss ko dun sa Hong Kong. TBT carbon yun, talagang ako pa lang talaga. Tapos naka high-tech na mga gamit, mga ka-STI na, Dura-Ace na. Tapos lahat ng mga magagandang klase ng pinaka top of the line na mga gamit, yun ang bili niya kasi nakita niya sa akin na mahaba ang magiging terms ng cycling na gagawin. Anong year yan nung nag-carbon ka? 1992 po, nakakarbon na ako nun. Yun yung a year after Bernie Llantada became the Marlboro Tour champion, ano? By the way, si Bernie Llantada, if I'm not mistaken, ay siya rin ang kauna-unahang gumamit ng pang ITT something. Yung disc wheel po sa aerobar po. Yung aerobar, specifically. Yan ang mga trademark nyo. Yun po yung champion, yung nag-champion si Greg Limon na crucial. Parang ganun din ang nangyayari sa Pilipinas na sa time trial sila nag-agawan ng champion. Anong place mo noong 1992 when Renato Dolosa won the 1992 Marlboro Tour? Runner-up na po ako nun. Yan ang kauna-unahan ko pong runner-up. So, by the way, ladies and gentlemen, si Sir Placido Valdez ay sumali sa Marlboro Tour from 1989 up to the last staging ng Marlboro dito sa Pilipinas in 1998. Oo. Pero nung kay Juan Campo, 1997 yun, won by Juan Campo of... Tapos si Juan Campo po, tapos si Victor, tapos ako po. And in 1998, the last tour, it was Warren Davadilla who became the last tour champion ng Marlboro Tour. Bunganga,